Hi guys, samahan nyo ko. Gagawa tayo ng sekreto sa malambot at masarap na ating puto cheese. Yan. So, una, maglagay tayo ng ating dry ingredients, ang ating flour. Dito nga pala, mga kabeshi ko, ang ginagamit ko ditong flour is cake flour. For me kasi, mas maganda siyang gamitin, mas fluffy, mas smooth. Pero depende rin naman sa inyo yun kung anong gusto nyo gamitin. Pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour. Pero sa akin, mas gusto kong gamitin ang cake flour para ma-achieve ko yung gusto kong lambot ng aking puto. So, diyan, sinasala ko muna bago ko gawin yung mixture. Then, sinisigurado ko na mapipino ko lahat. Nga pala, meron akong tips na ibibigay sa inyo. So, diyan, yung mga buo-buo, wag nyong itatapon, guys. Kasi kasama yun sa measurement ng ating dry ingredients. So, pag tinapon nyo yun, mababawasan na yung sukat ng ating flour. So, ang gagawin nyo lang is dudurugin nyo. Yan, kagaya nung ginagawa ko. Durugin nyo siya, kailangan lahat maisama. Wala tayong itatapon dyan. Kasi kasama yan dun sa sinukat natin. So, syempre, pag tinapon natin yan, mag-iiba na yung sukat ng ating mixture. Okay. Ayan. Then, lalagay ko na rin dyan yung ating white sugar. At saka yung ating baking powder. Sa baking powder din pala, ang ginagamit ko dyan is calumet. So, lahat talaga kahit sa anong baking products ko or mga ginagawa ko like cakes, baking powder ko talaga is calumet. So, subok ko na siya. Mas maganda siyang gamitin. And then, naglalagay na rin ako ng salt. Yung salt na nilagay ko dyan is 1 teaspoon lang. Para mabalanse siya yung lasa. Then, mix lang natin lahat. Make sure natin na lahat is mahahalo natin. Kasi minsan, yung iba, sabi nila, bakit may parang mapait? So, ang reason bakit may mapait, hindi nahalong mabuti yung baking powder. Kaya meron siyang tendency na may part na mapait. So, para maiwasan natin yun, siguraduhin natin na nahalo nating mabuti lahat. Na na-blend lahat, yung sugar, yung salt, at saka yung ating baking powder. Okay? Ayan, haluin lang natin ulit mabuti. Kalalagay ko lang ng ating sugar. Tapos, after nyan, ilalagay na natin yung ating liquid ingredients. So, dyan, pagsasamahin ko yung ating milk at saka yung ating water. So, una ko munang ilalagay yung ating milk. Evaporated milk yung gamit ko dyan. Then, after natin is yung tubig. Ayan, haluin lang natin mabuti hanggang maging smooth. Yung wala nang buo-buo tayong makikita sa ating mixture. Pasensya na kayo guys, sumasali din yung alaga kong parrot. Ayan, pag nasigurado na natin na wala nang buo-buo, ilagay na natin yung ating itlog. Ayan, 4 na itlog yung nilagay ko dyan. And then, naglalagay din tayo ng melted butter. Okay? Then, haluin lang natin lahat yan. Pag nahalo na natin yan lahat at naging smooth na, ilalagay na natin sa ating molder. At habang naglalagay tayo dyan sa ating molder, magpapakulo na tayo ng tubig para ma-make sure natin na kumukulo na siya. Then, lalagay na tayo ng sliced cheese sa ibabaw. Oh, there you go. Diba ang bilis? O, tikiman time. Yan, diba? Nakita nyo naman. Sobrang lambot. Ang fluffy, ang smooth, ang kinis. 'Di ba? Wow. At ang bango niyan, guys. Habang binibiak mo siya, sarap.
Thank you for watching guys. Bye!